Hello guys! Welcome to Jean Ball's Mini Vlog Adventures. Ito nga pala guys ay summary, memories at remembrance ng 60th birthday ni Ate Gemma, ang aking only sister na nag-celebrate ng kanyang birthday dito sa Dubai. Welcome to Dubai, Ate Gemma. At ito nga yung time na sinundo namin siya sa airport at itinapat ko na Saturday ang kanyang dating dito sa Dubai para saktong walang pasok si Habi at masusundo namin siya sa airport. First day gala nga namin or ni ate ay dinala kaagad namin sa Dubai Global Village dahil na swertehan ni ate na naabutan niya pang open at last day ng extension ng Dubai Global Village. Although hindi naman ito yung first time na nakapunta dito si ate dahil way back 2016 yung unang bakasyon niya dito sa Dubai ay nakapunta na rin siya dito. Pero sabi nga niya ang laki ng pagbabago at ang laki ng iginanda ng Dubai Global Village at this time. Dito namin tinagpo yung pamilya ni JR para magsama-sama kami dito na igala si ate sa unang araw niya at tinatalagang sinakto na mag-leave ni JR sa trabaho para masamahan si ate sa kanyang mga gala. Ikwento ko lang guys kung paano namin nabuo at dapat ay surprise itong birthday celebration ni ate dito. Kaya lang, hindi namin siya ma-surprise dahil siya yung may hawak ng kanyang passport at yung ibang details na kinakailangan para sa kanyang visa. Pinabook ko si ate ng ticket sa Cebu Pac, I think last week of February or first week ng March kung hindi ako nagkakamali, at gumawa rin ako ng chat group sa aking mga kapatid na nasa ibang bansa rin para humingi ako ng sponsorship or sinabi ko nga na kung meron silang mga ireregalo sa birthday ni ate na alam ko naman na magbibigay sila ay gawin na nilang cash para meron ng pang pocket money si ate pagpunta niya dito ng Dubai. Happy to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Dami naming pagkain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Picturean mo na. Surprise na lang. Picturean mo kasi. Ito pa ako sa Dubai. Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan. Ayan, ang puno namin. Thank you, Thank you, Beck. Salamat, Beck. Happy birthday! At eto nga guys, isinelebrate namin ang birthday ni ate mismong araw ng birthday niya, May 19, dito sa Classics Cafe na owner and managed by Marivic, at sobrang thankful din kami kay Marivic dahil ang dami niyang prepare na pagkain, ang daming handa. Wala namang kaming masyadong bisita, kami lang din dahil nga yung mga dapat naming i-invite ay may pasok that time. Thankful din kami sa lahat ng staff ni Marivic at lalong-lalo na kay chef na talagang prepare niya lahat ng pagkain special para kay ate. Pagkatapos naman namin kumain at mag-stay ng sandali sa restaurant ay dumiretso kami sa Dubai Mall, kasama na rin namin si Marivic, at para dito naman uli namin tagpuin ang pamilya ni JR na hindi na rin nakarating sa restaurant. Sunod nga naming gala ay dito sa MOE or ang Mall of Emirates. Alam nyo ba guys na before pa dumating si ate ay pinaghandaan ko na kung saan ko siya ipapasyal or kung saan ko siya igagala. Since nga hindi kami masasamahan ni Habi sa aming mga lakad dahil meron siyang pasok ay pinaghandaan ko na yung pagkukommute. Hindi naman kasi ako masyadong nagko-commute dito at hindi ako lumalabas na mag-isa, kaya sobrang thankful ako kay Ate Mila. Shout out kay ate na aking ka-walking mate at katabing building namin dito kung saan kami nag-i-stay, at tuwing weekends ay sinasamahan niya akong gumala
at tinuturuan niya ako mag-commute para nga pagdating ni ate ay prepared na kaming gumala. Since si Ate Mila naman ay saktong uuwi ng bakasyon at hindi niya kami masasamahan sa aming mga lakad. Alam niyo ba guys na mostly ng gala namin ni ate ay commute lang kami. Ito ang isa sa magandang mag-tour dito sa Dubai. Halos lahat ng mga pasyalan or yung mga malls ay nakakonected sa kanilang metro station. The next day naman ay maaga kami na malengke ni ate dahil merong kaming barbecue night ngayong hapon dito sa aming lugar. Night swimming after naming mag-barbecue sa barbecue area. Dito nga pala guys sa aming building ay may privilege kami na makapag-invites ng visitor kung meron kaming okasyon at magamit ng free ang mga amenities dito. Kaya thankful ako sa mag-ina ni Marivic at pamilya ni JR na dumayo dito kahit alam kong medyo malayo yung lugar nila sa aming area. May mga bit-bit pa silang marinated na pang barbecue at si Marivic naman ay may bit-bit pang regalo at napakasarap na cake. The next day naman ay maaga kaming bumiyahe ni ate sa Alriga kung saan naka-stay ang pamilya ni JR. Hindi kami umalis maghapon, bandang 4 PM ay saka kami lumabas yung medyo kaya na yung init sa labas. At dito nga kami pumunta sa Al Sip or Old Dubai or kilala rin sa Dubai Creek. Dito nga pala guys ay isa sa mai-suggest ko kapag kayo ay nag-tour na hindi dapat ninyong mamiss na puntahan itong lugar na ito. At kung kayo ay mamimili ng pasalubong, ito yung best place para mamili dahil dito guys ay nakakatawad kayo, hindi tulad sa mga malls or ibang mga bilihan ng pasalubong na kung ano yung price doon ay hindi na kayo pwedeng tumawa. Dito guys ay makakatawad kayo lalo na at alam nila na pang pasalubong yung mga bibilhin ninyo. Ito yung lugar na may experience ninyo yung parang buhay nila nung sinauna na yung mga bahay dito, preserve nila at ginawa nga nilang mga store. Isa rin talaga ito sa paborito kong balik-balikan dito sa Dubai dahil nga kung iisipin mo ang Dubai ay isa sa pinaka-developed na bansa pero ang kagandahan ay na-preserve nila yung kanilang lumang kultura, yung lumang pamumuhay, yung lugar ay talagang mapapahanga ka. Katabi rin nga pala nito guys ay ang Gold Souk, yung mga bilihan ng mga alahas, yung mga magtuturist dito na gustong mamili ng alahas ay malapit lang din sa area na to. Pero hindi na namin pinuntahan ni ate dahil hindi naman kami bibili ng alahas. At napuntahan na rin niya nung first time niyang pumunta ng Dubai. Sobrang daming choices na mga souvenirs at mga pampasalubong. One-stop shop nga dahil ang dami rin dito mga iba't ibang restaurant na pwede ninyong kainan. Kaya kung magpa-package tour kayo dito sa Dubai at hindi ito kasama sa itinerary ninyo, i-request ninyo na isama ito dahil isa sa dapat ninyong mapuntahan. Isa pang na-amaze ako dito ay yung kanilang Starbucks. Isa na yata ito sa pinakaluma so far sa mga napuntahan kong Starbucks. Nung una akala ko yung Starbucks sa Intramuros ay luma na ang style pero pagdating ko dito sa Dubai mas nakita kong mas luma ito pero sobrang ganda ng kanilang Starbucks dito. Kaya guys, yung mga nagpaplano na mag-tour dito sa Dubai, pwede nyo ako maging tourist guide basta matsyempohan nyo lang na andito ako. At pwede nyo rin akong tanungin kung paano kayo makakamura or ano yung mga lugar na dapat yung mapuntahan or mapasyalan dito. Ito naman yung sunod naming pinuntahan, ang The Dubai Frame, the largest frame in the world na actually napuntahan na ni na ate, nakapag-tour na sila sa loob nito at ganun din ako kaya plano naming tumawid, meron ditong overpass para makatawid doon sa kabila pero pareho na kaming tinatama dahil ng pareho na naming napuntahan. Ito nga ay matatagpuan dito sa Sabel Park, Sheikh Zayed Road. Isa ito dapat guys na mapuntahan ninyo kapag kayo ay nag-city tour dito sa Dubai. The next day nga guys ay hindi muna kami lumabas ni ate. Maghapon kami nag-stay sa bahay dahil nagpahinga muna kami dahil talagang sunod-sunod na araw ang aming gala. Pero bandang gabi ay tinagpo namin ang aming pinsan na si Sally dahil 7 PM pa siya mag-o-off sa trabaho niya at
plano sana naming mag-dinner sa bandang Karama pero instead ay kami na lang yung pumunta malapit sa kanyang trabaho at gusto rin namin kumain dito sa Antar kung saan masarap na restaurant na palagi naming may pinagmi-meet upan ni Sally tuwing kami ay magkikita dahil meron silang masarap na pagkain at mga fresh juices dito. Sobrang thankful din kami kay Sally sa regalo niya kay ate at sa mga bigay niya sa aming dates. Ang sunod naman naming pinasyalan ni ate ay ang Dubai Museum of the Future. Ito na yung entrance ng Going to Future Museum na nakakonected sa metro. First time ko rin guys na nakapunta dito sa Future Museum nang nakakommute at sumakay ng metro. Bago pa lang kami umalis ng bahay ay inaaral ko na kung saang metro station kami bababa para hindi kami maligaw at meron na akong copy ng metro station map para alam mo kung saan ka talaga bababa. Ang unang tumambad sa amin ay yung robot na pwede kang magtanong kung saan yung way, kung saan ka pupunta. Pero hindi kami masyadong magkaintindihan ng robot. Kaya umasa na lang kami sa mga sign kung saan yung tamang daan pagkagaling mo sa metro station. Actually, hindi ka maliligaw dito except kung mahiyain ka at ayaw mo magtanong. Dahil marami namang mga stop sa bawat station na pwede mo mapagtanungan at napakaraming Pilipino na mga kabayan natin na pwedeng mapagtanungan din. Pagpasok mo naman dito ay marami ka namang makikita at meron din silang coffee shop dito. May area kung saan gusto mong mamili ng kanilang mga collectible items or souvenir items. Isang tip lang guys, kapag pupunta kayo dyan sa museum, meron kasi kaming mga kaibigan na pumunta kami dyan pero hindi kami nakapagpa-picture dyan sa kamay na yan. Yan kasi guys ay hindi makikita sa loob. Dito nyo yan makikita sa labas kaya dapat ay lumabas kayo. May dalawang exit dyan, isa sa left and right. Dito sa may left side ay makikita nga ninyo itong kamay na ito at dapat makapagpa-picture kayo dahil napaka-instagrammable talaga ng spot na yan. At dito naman sa kabilang side or sa kabilang exit ay ito naman ang makikita ninyo na naka-facing din sa Future Museum. At makikita nyo nga itong Twin Tower. Kung hindi nyo nga to sasadyain guys or hindi kayo lalabas ng museum ay hindi nyo makikita yung mga yan. Nagpicture-picture kami dyan ni ate at nagtambay na rin dahil meron silang connection sa wifi. Isa pa sa maganda pala dito guys, kahit saan ka pumunta, mga malls or sa airport, sa halos lahat ng establishmento na papasyalan nyo dito ay meron silang wifi connection sa mga tourists. Bandang gabi naman guys ay nag-ikot-ikot kami dito sa may Alriga kung saan naka-stay sina JR at hindi na nga kami umuwi dito sa amin sa Production City. Instead ay dito na kami natulog sa Alriga para nga maka-experience kami na mag-ikot-ikot dito during the night. Isa rin nga guys, sa nakakatuwa dito ay ang sarap magpasyal sa gabi, ang dami mong makikitang mga kababayan Pilipino, more on mga kabayan ang makakasalubong mo dito. Ang daming mga restaurant at ang daming mga store na pwede kang mamili ng mga Filipino products. Nag-enjoy talaga kaming mag-ikot-ikot dito dahil parang feeling mo yung mga tao dito hindi natutulog kahit anong oras na, midnight na dito nung kami ay umuwi, ang dami pa ring tao sa kalsada. Good morning! Andito kami sa Tita Julie's. Ayan. Maaga kaming bumili ng pandesal ni ate. Ang init pa ng pandesal nila. Mga kakanin. Ice candy, ang daming flavor. Meron din silang cakes. Ayan guys. Nakakatuwa pa dahil nakasalubong namin si Maraya pagbili namin ng pandesal. Ang Pulutan House. Magkakape na daw kami ni ate dito. Siyempre, meron silang mga ihaw-ihaw.
Ang sunod nga naming pupuntahan guys ay ang The View at hapon na rin kami umalis ng bahay. Since nga doon na kami natulog sa Alriga ay hapon na rin kami umalis dahil meron kaming baby na kasama na medyo sinipo na siya ng aming unang mga gala. Kaya hindi na namin siya nilalabas ng kainitan pa. So bandang hapon na kami umaalis. Medyo malayo yung aming biyahe from Alriga to Jumeirah at nakatatlong transfer kami ng metro bago pa kami makasakay ng monorail. Ang kagandahan lang guys, kahit malayo yung aming pupuntahan ay hindi kami naglalakad ng malayo. Naglilipat-lipat lang kami ng line ng metro station. Never akong nainip habang sumasakay ako ng metro. Kahit paulit-ulit akong sumakay ng metro, hindi ako naiinip dahil napakaganda ng view sa taas. Ibang-iba ang view kapag nasa sasakyan ka at kapag nasa taas ka ng metro. Mapaumaga or mas maganda lalo sa gabi ang view, kaya talagang super enjoy ko mag-trend dito at mag-commute. Ganda na yung Starbucks dito. Starts here. Ayan. Finally guys, andito na kami sa loob at ang isang tip sa inyo guys, pag pupunta kayo dito, mas maganda sa online kayo magpa-book ng ticket. Tulad ng ginawa ni Jean, sa online siya kumuha. At saka parang mas mura kasi sa online. Maiiwasan pati yung pagpila sa pagbili ng ticket. At yung oras na punta namin dito ay 5 to 8. Talagang hinabol namin yung sunset para abutan kami ng sunset dun mismo sa pinakataas na ng building ng The View. Pagpasok nyo nga guys dito ay unang bubungad sa inyo kung papaano yung ginawa at papaano nila binuo ang The View. May mga video na ipinapakita at talaga namang napaka-interesting at amazing pakinggan at malaman kung papaano nabuo ang The View. Bago ka makaakyat sa 52nd floor ay alam mo na kung ano ang history at paano nagawa ang The View. Charan! At eto na nga, andito na kami sa 52nd floor ng building. Oh my God! Nakaka-nervyos at talaga namang nakakatakot, nakakahilo dito sa taas. Pero super ganda naman ng view. Kaya lang medyo foggy nung pumunta kami kaya hindi ganun ka-clear ang Palm Island. Yung mga may fear of height ay talagang mahirap tumingin doon sa kanilang spot kung saan mo makikita ng buo yung Palm Islands. At dahil nga medyo foggy ay naghintay kaming gumabi dahil iba rin ang view sa gabi. Makikita mo naman yung ilaw, mga ilaw ay open na kaya maganda rin na hintayin ninyo yung gabi. At ang maganda pa nga, meron kasi silang VIP dito, yung pinakataas. Hindi naman kami kumuha ng VIP, pero pagdating ng 7 ay pinaakyat kami ng free. So nakakatuwa at kami ay nakalibre ng almost 70 dirhams each kasi iba nga yung presyo pag ikaw ay pupunta dun sa VIP area. Ito na nga guys yung VIP area. Kung napapansin ninyo yung harang na salamin ay hindi na ganun kataas kaya clear na makikita ang view. At ito naman ay nasa elevator na kami, pababa na kami. Naakala mo naman ay nasa loob kami ng biskuhan. Ganyan kaganda ang kanilang elevator. Pagbaba mo naman ng elevator ay ito naman ang bubungad sa inyo ang kanilang souvenir shop or mga items na dito mo lang mabibili. At kami nga rin ay nag-avail ng picture or family picture namin dito. We do not wait for things to happen. Rather, we make them happen. Ayan. Your Highness, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Hello, babe. Ay, babe, oh, look at the fish, oh. Palabas na kami dito at kami ay didiretso pa kung ano yung nakita ninyo na building dun sa dulo ng
ng The View, yung Atlantis, ay doon kami pupunta. Meron din dong mall, yung Nakhill Mall, na doon naman ang aming destination. Paglabas nga namin dito ay talagang tuwan-tuwa naman ako sa garden nila dahil meron silang mga giant bonsai, giant bonsai. Ang gaganda ng mga puno na bonsai ang pagka-style niya, pero malalaki siya. At kumain muna rin kami dito sa food court bago kami sumakay uli ng monorail. Reminders lang guys, ang monorail ay hanggang 10 PM lang. So yung pinakang last trip nila mula sa Atlantis ay 10 PM lang. Medyo nabitin kami kasi nga napahaba yung oras namin sa The View. At yan guys, yung nakikita ninyo dyan kami pupunta. Napakarami din dyang pasyalan, kainan, at napakarami pang pwedeng ikutan. Kaya lang nga hindi na namin naikot lahat dahil kinapos kami sa oras. Kaya yun guys, isang tip sa inyo, wag nyo masyadong ubusin yung oras nyo sa The View para maikot ninyo yung buong Atlantis Mall. Or else, maaga kayong pumunta dito, lalo na kung wala naman kayong kasamang bata. Pwede nyo ring unahin sa Atlantis Mall bago naman kayo pumunta ng The View. Pabalik naman ang gawin ninyo. Isang tip yun guys sa inyo na gusto nyong pumunta dito. Talagang napakaganda ditong ikutin, kaya lang yun kailangan mas mahaba ang oras mo dito. Super enjoy namin dito guys. Sulit na sulit yung binayad namin dito. At yun nga, first time ko rin dito. Kasi sabi ni husband, kahit ilang beses akong pumunta dito, hindi namin iniikot lahat ng mga pasyalan dito dahil lagi niyang sinasabi sa akin, kapag inikot mo na kaagad lahat ng pasyalan dito, hindi ka na excited bumalik ng Dubai. Kaya talagang hindi namin pinapasyalan yung lahat ng mga pasyalan dito sa isang puntahan. Sabi sa akin ng husband ko, kung naikot ko na daw lahat ng pasyalan dito, baka hindi ko na gustong bumalik dahil napuntahan ko na lahat. Pauwi na kami dito guys, at kung makikita ninyo, nasa loob kami ng monorail. Ito yung spot kung saan may nakikita kayong postcard ng monorail. Ito yung spot na yun guys, napakaganda lalo na sa gabi or kahit na sa umaga, talagang best ang view dito sa lugar na to. Another tip guys, kailangan talagang kung meron kay mga papasyalan ay mas magandang kumuha kayo ng ticket online. Marami silang offer kapag online kaysa sa on the spot at maiiwasan nyo pa ang pagpila sa pagbili ng mga ticket. Ito guys, isa rin sa dinadayo at sabi nga nila hindi daw kumpleto ang Dubai tour mo kapag hindi ka nakadaan dito sa area na to. Sabi lang naman yun ng iba. Pero ito na yung last night na gala namin bago umuwi si ate, at kung may itanong ninyo ay 2 weeks si ate dito sa Dubai. Sabi nga ni ate, sa dami ng kanyang incentive ay dito siya mas nag-enjoy. Kung may itanong ninyo guys, si ate ay manager ng Avon at marami siyang international na mga incentive na nakukuha. At saka syempre, merong pamilya dito si ate, merong magpapasyal sa kanya. At hindi kami gumastos ng ganun kalaki dahil unang-una hindi naman kami masyadong kumakain sa mga mamahaling restaurant dahil ang gusto lang ni ating kainan ay yung mga pagkain na gusto niyang matikman dito, so hindi na kailangang kumain sa mga mamahaling restaurant. Hindi rin nag-hotel si ate dahil alam nyo naman na kapag nagtutour tayo ay ang isa sa mahal na binabayaran natin ay ang ating hotel kung saan tayo mag-i-stay. Kaya alam ko na hindi lang si ate yung masaya, pati kami, mga kapatid at pamilya niya, mga anak ay masaya dahil nabigyan namin ng masaya at magandang 60th birthday si ate. Ito yung last morning namin dito sa Alriga. Talaga namang sinulit namin yung araw namin dito. Bago kami umuwi sa Production City ay pumunta muna kami dito sa Rip Mall na walking distance lang sa bahay ni na JR. Namili at kinumpleto yung mga pampasalubong niya pauwi ng Pilipinas kinabukasan. Medyo mainit na yung bakasyon dito ni ate pero carry pa naman yung init. Marami rin kaming napuntahan at mostly nga lang ay indoor. Marami kaming mga outdoor na hindi napuntahan pero lahat naman yun ay napuntahan ni ate nung una niyang punta dito sa Dubai, tulad ng Miracle Garden at saka yung Dubai Safari. Lahat yun ay napuntahan na niya nung una niyang punta dito sa Dubai, kaya talagang hindi na namin isinama yun sa kanyang itinerary sa pagpunta niya ngayon dito ng second time.
Bago ko makalimutan ay marami din ako mga taong pasasalamatan para maging possible yung 60th birthday Dubai tour ni ate. Unang-una nga sina Henry, si James at si Leia sa Spain na nagpadala ng cash. Sina Kuya Obet, si Ate Ani at si Bea na nagpadala rin ng cash galing naman sa London. At syempre yung lahat ng anak ni ate, si Lenlen, si Paulo at si Jana na celebrate din sila ng birthday ni ate bago pumunta ng Dubai. At syempre si JR, si Jean na siya yung nag-organize ng mga ticket namin dito sa aming mga gala dito. Maraming salamat. At syempre kay Marivic na talaga namang ang daming surprises kay ate na kahit ako ay surprised din dahil hindi ko alam na ganun ang mga preparation niya. At syempre sa aking asawa na ayos ng mga papeles ni ate, nag-sponsor kay ate at nag-ayos ng kanyang visa. Yun sa ticket naman ni ate ay combination ng commission ko sa aking business, sa aking pagyuyusana, at yung iba naman ay kinita ko na dito sa pagiging content creator. Yes guys, talagang sa totoo lang kumikita na ako kahit papaano, kahit konti sa pagiging content creator ko. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga followers at saka sa mga viewers, sa mga likers at mga nag-share ng aking mga reels. Kaya tiyagaan nyo lang guys dahil proven talaga na kumikita dito kahit hindi pa tayo sikat at kahit papaano ay kumikita na ng pakonti-konti. Bandang gabi pa ang flight ni ate pero umaga ay pumunta kami ng Abu Dhabi. Isinama namin siya dahil meron naman akong schedule ng aking medical for insurance renewal. Pero since napaaga kami ng dating at close pa ang clinic ay inikot muna namin si ate kung saan nagtatrabaho ang aking husband. Eto na at ready na kaming maghatid sa airport kay ate. Dito na rin tumagpo yung pamilya ni JR para maghatid rin kay ate. Smooth naman lahat ng pag-check-in ng luggage ni ate. Although nag-additional kami ng 8 kilos dahil sumobra ang kanyang bagahe sa kanyang check-in luggage. Pero nakapag-additional kami sa online. The moment of truth, bon voyage, and hope you enjoy your birthday vacation in Dubai. See you soon sa Pilipinas ate.